Praise God. Good morning sa ating namang Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Sa inyo mga kapatid at maging sa mga kapatiran natin na tumutunghay sa internet at maging sa mga makakapanood sa mga recordings na ito. Isang mga Kristiyanong pagbati, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ang sumaatin nawang lahat. Praise God. Bago natin basahin ang mga talatang pinagkaloob ng Diyos, nais kong humingi muna tayo ng gabay mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos, amang banal. Ikaw muli, O Lord God, ang tumutunghay sa amin sa oras na ito. Nakikita mo, O Ama, ang pagtitipong ito, O Lord God, ayon sa iyong mga banal na salita. Lord God, nakikita mo rin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. Hinihiling po namin sa oras na ito, Panginoong Diyos, na lubusin mong linisin, O Lord God, sa iyong banal na apoy ang aming puso at isipan, upang sa ganun, O Ama, ang iyong pangungusap ay malayang dumaloy sa amin, O Ama. Ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, Panginoong Diyos, upang magamit namin habang kami nagsisipaghintay sa iyong pagbabalik, maging kalasag namin, O Ama, sa sanlibutan ito. Dakilang Ama, tinatagubilin po namin sa iyo ang mensahe mo, O Lord God. Ang mga salita pong ito ay nababasa namin letra por letra. Datapwat ang mga buhay na nasa loob nito, Panginoong Diyos, ay hindi po namin nalalaman maliban na ikaw ang magkaloob, maliban na ikaw ang magbukas, O Lord God. Kung kaya, O Ama, iniaalay namin sa iyo, tinatagubilin namin sa iyo, itago mo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran, O Lord God, na nawa ikaw ang lalong maitaas, maluwalhati at madakila. Ikaw nawa ang makita ng bawat isa sa amin, O Lord God, na ikaw ang Diyos na kumikilos sa munting gawain na ito, munting kawan dito sa Doha. O Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso na duminig sa iyong mga pagtuturo at mga pagtutuwid sa mga pagpapatibay mo sa aming mga pananampalataya, O Lord God. Bigyan mo kami ng malayang kaisipan na umunawa sa iyong mga banal na salita, O Lord God. Na huwag kaming mag-create ng anumang hindi kami kukontra sa iyong mga banal na salita, O Panginoong Diyos, kundi magpapatianod kami sa iyong banal na Espiritu, O Lord God. Tinatagubilin po namin sa iyo ang mensahe mo, O Lord God, ang mga pangungusap mo, nawa gamitin mo ang limpak ng laman na ito maging daluyan ng iyong banal na salita lamang, O Lord God. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buklatin natin ang ating mga Bible sa Luke 18. Isang verse mga kapatid, verse 8 at saka ihanda na rin natin sa Luke chapter 11, Hebrew chapter 11. Praise God. Sabi sa Luke chapter 18 verse 8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? So sabi sa Hebrew 11, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Praise God, ang Diyos ang magpala sa kanyang mga banal na salita at magkaloob sa atin ng mga unawa. Maaari na tayong magsiupo mga kapatid. Praise God. Sabi dun sa exhortation kanina, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. For without faith, we cannot please God. Gaano ba kahalaga ang faith na sinasabi dito, yung pananampalataya? Marami ang nagsasabi sa labas, may pananampalataya sila. Ang tanong, kanino ka nananampalataya? Sabihin natin nananampalataya sila sa Panginoong Hesus. Ang pananampalatayang bang yun ay katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus? Sa ating Diyos, katanggap-tanggap ba? Alam natin mga kapatid, faith without work is death. So yung binasa natin sa Luke 18, kung babalikan natin yung mga naunang talata, mula verse 1, ito ay isang talinghaga na kung paanong humihingi ng higanti, paghihiganti.
Alam natin ang salita ng Diyos, ito ay hindi na babound ng isang kapanahonan. Hindi ito nakukulong lang sa isang kaganapan. Sa mga nakaraang pag-aaral, ang pangyayaring ito, may ititipon natin ito sa pangyayari sa isang sanlinggo na magaganap na magkakaroon ng covenant. Nakapaloob ito mga kapatid doon sa second, bago maghiganti ang Panginoong Diyos, dahil alam natin na sa Revelation 6 seal, how long, O Lord, faithful and true, kailan mo ipaghihiganti ang aming dugo doon sa mga souls under the altar. So mayroong paghihiganti na hinihingi. Ito ay pangyayari pagkatapos na ang iglesia ay makuha na. Datapot mga kapatid, bago mangyari ang mga bagay na ito, meron ding kaganapan na mangyayari na kung saan ang bugtong na anak ay babalik muli, the second coming. So there is still a requirements, shall he find faith when he comes? So ito ay hango sa message ng mensahero, bagamat hindi natin sasabihin na copy-paste. Pero ang Diyos ang nagpapahayag mga kapatid, ito ay nakuha sa, will I find faith when I return? Sabi ng message. So ngayon mga kapatid, tingnan natin kung paano ang Diyos. Bakit kailangan mag-require ng faith? Sa pananampalataya, na-please ni Abraham ang Diyos. At sa pananampalatayang yun, nagkaroon ng pangako ang Diyos kay Abraham. Sabi niya, in blessing, I will bless thee, and in multiplying, I will multiply thy seeds, like the stars in heaven. So gaano kalaki yung pangako ng Diyos nung nasumpungan niya yung pananampalataya kay Abraham? Bakit ganun na lang siya sabi natin, kagalante kung magbigay ng pangako nung may nakita siyang pananampalataya? At yung sa exhortation, kung mapalipat mo ang bundok, kung meron kang pananampalataya, sabihin mo sa bundok na mapasugba sa dagat, mapasugba. Ang nire-require ng Diyos, napakaliit na bagay, kasinlaki ng butil ng mustasa. But it's a genuine faith. Unadulterated faith. Ang mustasa mga kapatid, hindi natin pwedeng i-hybrid. Once na ginalaw mo ang butil ng mustasa, mamamatay na ito. So you cannot hybrid. Faith, God is requiring a faith that is unadulterated. That is unmovable. Kailangang nakafix yung faith na hinihingi ng Diyos. Ngayon, paano ka magkakaroon ng faith? Marami sa Bible, sa mga unang mga ginamit ng Diyos, merong mga patotoo mga kapatid kung paano ang faith nila ay kumikilos. Ang faith ba ng tatlong magkakaibigan nung nagkaroon ng batas si Haring Nebuchadnezzar, na pag hindi sila sumamba doon sa estatwang pinagawa niya, sila ay ipapapatay, itatapon doon sa hurno. Nasaan ang kanilang faith? Nandun ba kay hari? Nandun ba sa hari? O nandun sa pangako ng Diyos na sinabi niya na hindi ko kayo iiwan? Kung kayo ay mananalangin, humarap kayo doon sa templo at aking didinggin ang iyong mga panalangin. Saan naroon ang faith nila? Saan naroon ang faith ni Daniel? Nung nangako ang Diyos sa kanila na hindi sila pababayaan, nanindigan din ang tatlong magkakaibigan. Hindi sila iiwan ng Diyos. So sa pangako ng Diyos na yon, nakita ng Diyos yung pananampalataya nila. It's unmovable. Ano kayang naging reaction nila nung dala-dala sila para itapon doon sa horno? Nagpupubiglas kaya? Humahawak kaya doon sa kung saan-saan para lang huwag silang maitapon doon? But they have that faith. God wants to prove that people around them are wrong. Nung itapon sila sa horno, namatay ang mga nagtapon, pero yung mga itinapon mga kapatid, sinamahan pa sila ng Diyos. Sumama ang Diyos sa kanila, hindi sila iniwan. So God is fulfilling His promise. I will never leave you. Kung ginawa ng Diyos yung doon sa mga naunang mga kapatid natin na nakatulog na at kinuha na ng Diyos, He is the same God giving a promise at our time. Ang mga gawang aking ginawa ay inyo ring gagawin at higit pang dakilang mga gawa. But why is that promise not manifesting to us?
Sabi ni Diyos, so wait. Nung sinabi ng Diyos na ibibigay niya ang lupang pangako sa kanila, nanindigan si Joshua. We are more than conquerors, sabi nila Joshua at Caleb. Ibibigay ng Diyos sa kanila. But when there's something wrong, nung natalo sila doon sa high, nagtanong si Joshua. And Joshua knows there's something wrong. The only thing is that hindi alam ni Joshua kung ano yung problema. But he is sure, wait, there's something wrong. Don't check the man beside you. Don't check the brother beside you. Sabi ng exhortation, check the mountain inside you. Huwag nating titignan muna yung nakapaligid sa atin. Una nating i-check yung sarili natin. And if you see that there's something wrong, begin to change. Cast out that mountain. By the faith. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Sabi nga ng isang kapatid, nagkukwentuhan lang kami. Brad, sabi niya, pag nakikinig ka pala, sabi niya, may mga dumarating na pwedeng idagdag doon sa pinahahanda ng Diyos. Amen! Because God did not require a loner. He's requiring a fellowship. At doon maghahayag ang Diyos, mag-aralan kayo. Hindi niya sinabi na mag-isa kang mag-aaral. Mag-aralan, mga kapatid. So God is fulfilling His promises. Ngayon, mga kapatid, paano napamove yung faith? Ano ang meron doon? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Nung tayo ay nandun sa labas, mga kapatid, alam natin, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. We have that faith, but we cannot move God that katulad ng pangako niya na, if ye abide in me and my words abide in you, ask what you will and it shall be done to you. Meron tayong mga iniisip na mga gustong gawin noon. Hinihiling natin sa Diyos. Bakit hindi makakilos yung Diyos? Because there's still something wrong. But when God called you out, those called out ones, God saw your faith, na nakikita niya, hindi ka na magwiwigil doon pa sa mga bagay na kung saan pinagdaanan mo na. Nakita ng Diyos ngayon doon sa kanyang kaisipan mula pa nung lalangin niyang sanlibutan, alam niya kung saan ka papunta. Kaya lang hinayaan ng Diyos katulad ng isang agila, hinayaan niyang manatili ka doon para doon ka nourished for a certain time hanggang sa ikaw ay tawaging ilabas. Nahanda nang ikilos yung pananampalatayang nire-require ng Diyos sa'yo. Sapagkat napakahirap, mga kapatid, pag dala-dala mo ang pananampalatayang ito sa ating kapanahunan, unang makakalaban mo ang pamilya mo. Susunod, mga kaibigan mo. Anong sabi sa aking sangbahayan nung nandun sila? Ano ba yung nasalihan nyo? Bakit ayaw kayong padaluhin sa Protestant? Ano ba yung napuntahan niya? Pagdating ko nung nandun ako, wala nang lumalapit sa akin. But I praise God. Because of that faith, I glorify God. Hindi tayo manghihinayang sa mga kaibigan kung iiwan tayo. As long as God is with us. Hindi kaya lalong masakit yung ginawa kay Abraham. Ginawa ni Abraham. Kaya natin gawin yun. Literal na kinausap siya ng Diyos. Humiwalay ka. Humiwalay si Abraham. Hindi na siya bumalik sa kanyang kamag-anakan. But what Abraham? Who moves Abraham? It's the faith. Naniniwala siya na yung pangako ng Diyos, gagawin niya. And it's faith who moved Noah. Na magkakaroon ng ulan, sabi kay Noah. Maaring yung sangbahayan niya, hirap din. But Noah, kinausap siya ng Diyos. Noah has the power. Noah has the authority. Ginamit niya yung authority na yun sa sangbahayan niya para sumunod. But outside Noah's family, you can do nothing. Outside the family of God, we can do nothing. So God is not talking in public. He's talking in private. The mysteries of God that was revealed at this end time, sa huling kapanahonan na ito, mga kapatid, it's not for public. Laging inuulit ng mensahero,
the message is not for public. Especially the mysteries, the thunders. It's not for public, mga kapatid. Don't expect many will understand those thunders. Many will understand those messages because those messages are not for public. They may hear the sound, but they cannot hear the voice. They can see the message, but they cannot see the life. So we praise God sapagkat binuksan niya sa atin, sa kababaan natin, sa mga mabababang pinanggalingan natin, mga kapatid. Hindi tinignan ng Diyos yung kalagayan ng bawat tao. Ang tinignan niya yung pananampalataya, yung pag-ibig na daladala ng bawat isa, kung paanong handang sumuko at sumunod sa Diyos. So praise God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang bagay na ito, hindi mo ito nakikita sa harap-harapan, hindi mo ito nahahawakan, hindi mo ito nararamdaman, ng katulad na nakikita mo yung bumubuga yung hangin sa iyo. Hindi mo ito natitikman. Ito ay isang bagay na kung saan inaasam mo na hindi mo pa nakikita. Inaasam mo na gaganapin ng Diyos, tutuparin ng Diyos sa iyo, doon sa panahong itinakda niya. So ang paghahanda, pagkakaroon ng pananampalataya, mga kapatid, ito ay isang paghahanda sa isang napakahalagang pangako ng Diyos. Kung meron kang pananampalataya, mahihintay mo yung pangako niya na hindi pa nakikita ng kahit na sino. It's a evidence of things. Saan nabubuo yung pananampalataya? Faith is from God. Ito ay nanggagaling sa Diyos. So kung ang bagay na ito ay hinihayag sa iyo ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya na tutuparin ng Diyos. Katulad ng rapturing faith, mga kapatid. Ang rapturing faith, ang nagdadala sa atin nito ay ang mensahero. Ang dulot ng seven thunders. When these seven thunders sound, it will bring forth rapturing faith. So, this rapturing faith, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan, hindi mo natikman, hindi mo naramdaman, pero sa puso mo, alam mo na yung pangako ng Diyos gaganapin niya. So when you have that faith, kikilos ka ngayon. Yung buhay mo, ikikilos mo ngayon sa pamumuhay ng isang ligtas. Sapagkat umaasa ka na pag ikaw ay namuhay ng ayon sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya na kukunin ka ng Diyos, magkakaroon ka at mapapasama ka sa pag-agaw. So seeing is not, hindi katulad nung sinasabi ng mga sanlibutan, mga kapatid. To see is to believe. To see is to believe is wrong. You have to believe, and then you will see. You have faith so that you can believe, and then you will see. You will see the promise of God na magkakaroon ng caught up ng pag-agaw, mga kapatid. So it's wrong. The devil is always opposite, contrary to the word of God. If there's right, the devil makes false. So mga kapatid, napakasimple yung pangungusap, to see is to believe. Anong nangyari? Dahil sa to see is to believe, ang pananampalataya ng tao, napako na sa mga letrang nakasulat dito. Kung hindi mo makikita sa letra, hindi ka paniniwalaan. Kung hindi mo makipapakita word for word, hindi ka paniniwalaan. But praise God, doon sa mga hindi nakasulat, doon nakatago yung napakahalagang pangako ng Diyos. Kung paano tayong kukunin, nandun sa mga hindi nakikita ng mata, ng literal. For we are a bold minister, sabi ni Paul, not of the letter. For the letter killeth, nakikita yan, mga kapatid. But the spirit inside that letter, it gives life. So huwag tayong mananangan doon sa nakikita lamang, mga kapatid. Alam natin, ang salitang ito ay mga letrang binabasa. Dapat hindi ito ang buong magliligtas sa atin. The revealed word, the written word, and the revelation came from God that will give you life. Pero paano mo tatanggapin ngayon yung mga hindi nakasulat? It's by faith. Just believe. Sabi ng mensahero, huwag mong kukontrahin, just believe.
Praise God. Tingnan ninyo mga kapatid, kung paano naligaw ang mga tao. Dahil si Jesus Christ ay nakikita nila, sinabi nila, siya ay tao. So, kung siya ay tao, sasabihin nila, to see is to believe. Paano silang nagsasabing meron silang Diyos kung wala silang nakikita? They cannot say to see is to believe. They cannot say they believe in God if that is their belief, to see is to believe. Hindi nila pwedeng sabihin na may Diyos. Wala pa silang nakikita ang Diyos. So, ang mga taong nagsasabing to see is to believe, sila yung mga taong walang Diyos. Ang Diyos, sabi ng Bible, hindi mo pwedeng makita. He is a spirit. You cannot see a spirit. But to the believers, God opened their eyes. God made His Son in His own image. The Spirit God dwells in Him. Now, we will not worship that flesh, but we will worship Him in spirit and in truth. Who is the truth? It's the Word. Who is the Word? It's His Son. And who is His Son? It's the Lord Jesus Christ. So you cannot separate God and His Son. For the Word of God is settled in heaven forever. The Holy Ghost, the Word, and the Father, these three are one. So mga kapatid, hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Now, kung paghihiwa-hiwalayin mo siya, magkakaroon ka ng tatlong Diyos. Kung paghihiwa-hiwalayin mo siya, hindi mo marirecognize ang anak. Kung paghihiwa-hiwalayin mo siya, wala ka ring Diyos. Hindi mo makikita kung ano yung Ama, kung nasaan yung Ama. So by faith, ang Diyos ay nagpahayag sa atin. God reveals Himself in simplicity. Human flesh have five senses to contact the outside world. But the soul have two senses. The spirit have two senses. Faith and unbelief. It is, if you accept the word of God, then you have faith from God. But you have that unbelief, if you reject the word of God, it's not from God. So, ang tumatanggap mga kapatid ay yung nasa sa atin, hindi itong laman na ito. Ito ang nakakausap na kumukontak doon sa labas, dito sa mundong ito. Pero ang tumatanggap yung totoong ikaw, yung nasa loob mo. Sapagkat mamatay man ang tao, pag namatay ang tao, ang laman na ito, wala na itong pakialam. Pero ang mananagot, yung soul. So, kailangan yung soul, hindi magkamali ng tatanggapin. Now, sasabihin ng tao, gusto nilang magpakamatay dahil maraming problema sa mundo. That's wrong. Pag ang tao nagpakamatay, lalong mabigat na problema ang dadanasin niya. Pag nilipat siya doon sa kabilang buhay. Hindi siya mawawalang parang bula. Hindi siya uupong parang hari. Kundi, it is appointed unto a man once to die after death. Judgment. Nung sinabi ng Diyos na, when He comes, sabi niya, when the Son of Man cometh, shall He find faith on earth? Faith ang hinahanap mga kapatid. Hindi niya sinabing, shall He find respect? Shall He find saints? Shall He find righteousness? Shall He find decent people? But no. Will I find faith when I come back? Sabi ng Diyos. Alam natin, ang faith, the saints, the respect, the righteousness, this will move by that faith. But you can be a respected man, you can be a respectful man without faith. You can be a righteous man without faith. So if you have faith, you can have all this. You can move God. Katulad ni Moses,
Kung nagkaroon ng doubt si Moses, bagamat umiyak siya, kung nagkaroon ng doubt nung sinabi ng Diyos na iunat niya ang kanyang kamay at hatiin ang dagat, kung nagkaroon siya ng doubt, mangyayari kaya yon? Moses don't have hope. He believed and he had faith. Hindi nagkaroon ng doubt si Moses. By that faith, the Red Sea opened and dried lands came out. Sa lahat ng bagay na hinihinga natin sa mga mananampalataya, hindi hope ang inaasahan ng mananampalataya, mga kapatid. Kung hope kasi, parang nakikipagsugal ka lang, walang kasiguraduhan. But if you have faith, it's assured. Sigurado. Bagamat hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas, pero inilalagak natin ang ating pananampalataya, ang ating tiwala, doon sa humahawak sa bukas. Who holds the future? Unang Diyos, katulad nung nangyari sa akin nung nag-apply nga ako doon sa isang trabaho. Habang nag-a-apply kami, ang sinasamahan ako ni Brother Perry, sabi ko sa kanya, Brad, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi alam natin, hindi natin alam yung future, pero alam natin, sabi ko nga, alam ng Diyos yung mas nakabubuti. So you give your faith, inilagak mo ang iyong pananampalataya sa Diyos na ikaw ay ilalagay niya doon sa mas nakabubuti sa iyo. Ikaw ay ilalagay niya doon sa lugar na kung saan minagaling niya na maluluwalhati siya. So all things work together for good to them that love God. It's not a hope, but I believe it's a faith. And faith is the foundation of that stature of a perfect man. So sa pananampalataya doon magsisimula ang lahat. So sa pananampalataya, mga kapatid, nandito tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ng pananampalataya, tumitibay ang pananampalataya ng bawat isa. Now we have the earnest of our salvation. And salvation was both physical and spiritual. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kung lagi niyang nakikita ang mga nangyayari? Nung pinangako ng Diyos na magkakaroon ng body change, so hanggat hindi nangyayari yung bagay na yun, kung to cease to believe ang tao, kung walang pananampalataya ang tao, hindi niya aasahan yung mga bagay na magkakaroon ng pagbabago ng katawan. Hindi rin niya iisipin na magkakaroon ng physical body. Hindi rin niya iisipin na ang Diyos ay gumawa ng isang image o spiritual body na siyang panganay sa lahat bago nilalang ang sanlibutan. Sapagkat ang kaisipan ng tao, mga kapatid, hanggang dito lang sa sanlibutan. Maliban na pagbuksan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, mapalad kayo sapagkat sa inyo ibinigay ang pagkaunawa. Ang mga talinhaga, kung minsan matatalinong mga tao kung titingnan natin ang aral. Pero pag nagpaliwanag ng mga talinhaga, bakit kumukontra sa pangungusap ng Diyos sa salita ng Diyos? So ang karunungan ng tao, ito ay hadlang sa kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tingnan ninyo ang pananampalataya ng Israel, mga kapatid. Nung nasa ilang sila, kung paanong pananampalataya nila. Nung nasa ilang sila, dahil sa kanilang pagmumurmur, nagpadala ang Diyos ng mga ahas. At sila ay kinagat. At ang mga ahas na pag sila ay nakagat, mga kapatid, alam natin sila ay mamamatay. Ngayon, gumawa ang Diyos ng isang brass serpent. This symbolizes judgment. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, itaas mo, sabi niya kay Moses. At ang sino mang titingin, ay gagaling. So nakita ng bansang Israel kung paanong kumilos ang Diyos
pag tinitingnan nila yung brass serpent, ang pagkakamali ngayon, mga kapatid, nung nangyayari yung pagkagaling, na-divert yung pananampalataya nila doon sa serpent. Hindi yun ang ibig sabihin ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, tingnan nila yung brass serpent upang ma-recognize nila yung kanilang mali. Magkakaroon ng judgment at gagaling sila. Pero ang nangyari, they worship the creation than the Creator. So that's not the will of God. So ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ng tao? Sa ating time, mga kapatid, mas tinitingnan na ng tao yung kapwa nila tao. Mas pinaniwalaan nila yung kapwa nila tao. Sapagkat ang pangungusap ng Diyos sa time natin, it's so supernatural. So unusual. Very oddball ang pangungusap ng Diyos, mga kapatid. Sinong mag-iisip sa atin, mga kapatid, a year before? 3 years? 4 years? Yung pinag-aaralan nating theophany body. Dumating ako dito, mga kapatid, maaring kung i-illustrate natin, sabihin natin grade 1, ang pagpapahayag ng Diyos. Lumipas ang mga taon, umangat ang kapahayagan. Nung dumating yung time na magbubukas ang Diyos ng isang napakataas, sabihin kong napakataas because this pertains to Godhead. Godhead, ito yung pinakamataas na kapahayagan ng Diyos. Sapagkat dito natatago ang lahat ng kapahayagan kung nahayag sa iyo ang pagka-Diyos. So, kung nahayag, nung nagsimulang ihayag ng Diyos yung malalim na kapahayagan sa pagka-Diyos, mahirap. Pwede mong tingnan yung taong nagbabahagi. Pwede mong sabihin na mali siya. Kung naunawaan mo naman, pwede mong sabihin napakagaling niya. Pwede mo siyang hangaan. But faith moves everyone. Yung pananampalataya ng bawat isa na umasa sa Diyos ang nagbigay ng kalayaan ng Diyos para makapagpahayag sa bawat isa sa atin. Ang faith ang tumatanggap. Ang faith ang nagmumove sa tao para maniwala. Without faith, the Spirit of God cannot move on you. Hindi siya makakapagpahayag sa iyo, hindi siya makakapangusap sa iyo. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, anong gagawin mo? Lagi ka lang kukontra. Kukontra ka ng kukontra. Sapagkat hindi pananampalataya ang hawak mo, kundi pagkabahabahagi ang hinahanap mo. Ang faith, ito ang nagbubuklod sa iglesia ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos, ang nagpapakilos sa bawat isa. Alam natin, ang Holy Ghost ang gumagabay. Pero ang Holy Ghost hindi makakapanahan kung wala kang pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So when you have faith, you will obey the Word of God. Then the Holy Ghost will come to you. People are so fanatics, mga kapatid. Kung magkakaroon tayo ng panatiko, bakit hindi na lang natin gamitin yung pagiging panatiko natin sa Panginoong Jesus? Panatiko na kung saan hindi mo siya i-worship as a human lang, kundi panatiko na kung saan gaganapin mo kung paano pangungusap niya na ang pagkain ko ay ang ganapin ang kalooban ng aking Ama. So, ang pagiging panatiko natin, hindi dapat doon sa mga bagay na nagiging literal na pakinabang lamang, kundi hanggang doon sa spiritual na buhay. Because He was the ensign of God. He is the banner of God. Siya yung pinadala ng Diyos upang ating makalapit tayo ng malaya sa Diyos. Siya ang pinadala ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa mundong ito na kung saan malalaman natin na tayo ay doon pa sa bago pa itatag ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos.
Praise God. A man received baptism of the Holy Ghost, Holy Spirit, to be made deity of himself. Deity of God. So, paano kang magiging deity kung ikaw ay walang pananampalataya? Paano mong i-demonstrate ngayon yung pagiging deity ng Diyos? It is written in your scriptures. Sabi niya, that your gods, sabi ng mensahero. Not to forgive sins, but your sons and daughters of God, limited to your faith. But faith comes from God, will let you reveal. So, praise God. Sa pamamagitan ng salita, tayo ay naging bahagi ng Diyos. Sa pamamagitan ng salitang ito na ating binabasa, pag ating ipinamumuhay, tayo ay nagiging bahagi ng Diyos. Deity means state of being a God, a divine being. Hindi ba nakasulat sa iyong mga kasulatan na ang mga dinatnan ng salita ng Diyos ay tinawag na mga Diyos? So malinaw ang pagkakasabi, mga kapatid. So hindi ibig sabihin nito na tayo yung God the Creator. Hindi ibig sabihin na ikaw yung Diyos na lumalang sa langit at lupa. Hindi ikaw yung nagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ikaw ay bahagi ng Diyos. Ikaw ngayon ang magpapakita sa pagka-Diyos sa time na ito. That's why He was called His church, the Enmorpe of God at this time. So nung sinabi ng Diyos, let there be light, nung sinabi ng Diyos na let there be light, nagkaroon ng manifestation ang mga salita ng Diyos. Sa time natin, mga kapatid, that same power, sabi niya, that same power can manifest at this time. Katulad nung sa exhortation, yung sa mountain, that was a literal mountain, that could be a spiritual mountain, kung paano ititipo. But I believe, if you have that faith in God, that unmovable faith, even that is a literal mountain, that can be moved. That can be cast down into the sea. Praise God. Sabi ng mensahero, men are regenerated, made a new person, sealed into the kingdom of God by the Holy Spirit. The life of Christ pressed into them, and their drinkings and immortals, habits and everything go out. To love God is like a notary public. Yung katulad ng selyo, mga kapatid. Sabi niya, it takes a seal and presses it until the encryption of that seal is pressed in the paper over the signature. Sabi niya, and God signs your name in the book of life, and the Holy Spirit presses it in there until the life of Christ is formed in you, becomes deity. Men and women are sons and daughters of God. It does not yet appear what we shall be, but we know we'll be like Him. Praise God, that's faith. For we shall see Him as He is, have a body like His own glorious body, and we're waiting our perfect redemption. Praise God. So sabi niya, katulad ng isang selyo na kapag ikaw ay tinatakan ng Diyos, ikaw ay magiging bahagi niya, at ang lahat ng immortal habits, drinking and immortal habits, everything go out, sabi niya. So the Holy Spirit is our seal. The Holy Spirit will be our guide until the day of our redemption. And that Holy Spirit reveals to us what we will be. He reveals to us that we will be like Him. We have a body like His own glorious body. And we are waiting for a perfect redemption. So praise God. So pag nababasa mo halimbawa ang mga ganong bagay, kung wala kang pananampalataya, magiging walang kabuluhan. Anong halaga ng mga pangakong ito kung wala kang pananampalataya? Anong halaga ng kapangyarihang ibinabahagi ng Diyos kung wala kang pananampalataya? Bakit hindi mapakilos ng iba ang kapangyarihan ng Diyos? If ye abide in me and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you.
Bakit hindi nangyayari? It's the faith that moves. It's not God that does not do His will, but it's the faith that does not move God. Hindi mapakilos ng pananampalataya mo yung Diyos. Sabi nga, laging sinasabi ng ating mga kapatid, yung kalinisan ng puso. Mula sa kalinisan ng puso, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Mapapakilos mo yung Diyos. Our bodies are groaning for the inheritance that God promised. Lagi nating pinapanalangin tuwing gabi na nawa magkaroon na ng pag-agaw. Lagi nating hinihintay na mangyari ang pangako ng Diyos. But God is waiting also for a sacrifice. Kailangan magkaroon ng sacrifice ang bawat isa. Na kaya mong i-give up ang lahat ng mga bagay. Yun ang hinihintay ng Diyos kung bakit hindi makakilos ang Diyos. Kailangan i-give up mo ang anumang humahadlang sa iyo sa pagitan ng Diyos. Lahat ng in-between sa iyo dapat maalis upang ang Diyos ay malayang makakilos sa iyo. Yung channel kailangang maging malaya. Call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things that you do not know, sabi ng Diyos. If there is something in between you and God, God cannot move. And that can fall to idolatry. So praise God. Habang tayo ay nandirito mga kapatid, ang pananampalatayang ating tinanggap, lalong pinagtitibay ng Diyos sa pamamagitan ng lalo niyang paghahayag sa mga bagay na hindi natin alam. Napakasimple kung ating titignan ang mga pinahayag ng Diyos. Pero nung hindi pa natin alam, napakahirap. All the mysteries of God was revealed. For what purpose? To strengthen our faith. When God reveals something, expect that God is lifting you up. Hindi naghahayag ang Diyos ng mga bagay na ipinahayag sa mensahero na para ikaw ay hindi maligtas, para ikaw ay manghina, kundi para ikaw ay lalong tumatag sa iyong pananampalataya. Katulad ng silence in heaven, mga kapatid. Half-hour silence in heaven. Ano ang meron sa half-hour silence in heaven? When the thunders uttered their voices, John was forbidden to write. He didn't write anything. He was forbidden. God told him, write them not. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So this thing that John didn't write, God revealed to the seventh angel messenger. Sapagkat kung hindi niya gagawin yun, mga kapatid, mananatiling lihim. Ano ang magiging sabihin natin pagdating sa mga giyera, yung mga hidden weapon? Ito yung pinakamatinding armas o ito ang pinakamatinding kalasag sa ating time na kung saan hindi ito pwedeng kopyahin, hindi ito pwedeng dayahin sapagkat it's not for public, sabi nga ng mensahero. This is only for the wife, exclusive for the wife. So those things that have the seal of God can only understand these mysteries of God. Those have the seals of God can only understand to whom God reveals His mystery. It was the seventh angel messenger. Praise God. Mga kapatid, hindi madaling tanggapin. Nung hindi ko pa naunawaan, napapangiti ako pag mayroong mga taong hindi nakakatanggap pagdating sa mensahero. Pero nung naunawaan ko, hindi talaga madaling tanggapin. Hindi madaling tanggapin kasi yung mga ipinahayag ng Diyos, supernatural. Hindi ka panipaniwala. Sa atin kung naghahayag ang Diyos, natatawa tayo, hindi para pagtawanan, kundi natatawa tayo doon sa mga unusual things na ihahayag ng Diyos ng ganong kaliwanag ang kanyang mga salita. So, yung mga tao ngayon,
Kung paanong nakita nila ang Panginoong Jesus na siya ay anak ni Jose, isang karpentero, hindi nila matanggap ang kanyang mga pangungusap. Ganun na ganun din ang nangyayari sa time natin. Iniisip ng tao, pamamaliin ngayon. Sapagkat hindi akma doon sa kanilang mga katuruan. Hahanapan nila ngayon ng mali. But we praise God, hindi tayo nagkaroon ng ganong espiritu. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay mapunta sa ganong sitwasyon. And we thank God na sa munting kawan dito sa Doha, napakatataas ng mga kapahayagan, mga kapatid. Maging ang mga ibang kapatiran sa ibang bansa nangangarap na makarating para lang makapakinig. Kung paanong ang karunungan ni Solomon na gustong makita ng mga tao. And I believe, hindi lang 2 araw naglakbay si Queen Sheba. Sa panahon ng tag-init, panahon ng taglimay, dinaanan niya para lang makita yung karunungan ni Solomon. And this time, greater than Solomon is revealing to us. Greater than Solomon is in the time of the Hebrew, the Jews, nung nangaral ang Panginoong Hesus. Sabi niya, greater than Solomon is here. So sa ating time, it's not the flesh, but it's the Spirit, same Spirit, that is revealing to us. That's the greater than Solomon. So praise God, ang karunungan, mga kapatid, hindi natin kayang sukatin. Hindi natin kayang tarukin ang karunungan ng Diyos. All you have to do is to accept Him. Sapagkat sa Kanya natatago ang lahat ng karunungan. Ang Book of Revelation, these are all mysteries. Pero dito natin makikita kung nakasulat nga ba ang aklat ng pangalan natin sa aklat ng buhay ng Kordero. To these symbols God opened to us, show us our names, show us what is our position, shows how He loves us, and shows how He redeemed us. So praise God, mga kapatid, hindi mahaba ang pinagkaloob ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos, have faith, unmovable faith. We are the one controlling our lives. Kung tatanggapin ba natin o hindi. Pero ang Diyos, once na tinanggap mo, hindi Kanya tatanggahan. Sabi nga niya, ang lahat ng lumalapit sa Kanya, wala siyang itinaboy, wala siyang iwinala. So nasa atin ang pagpapasya. Mga kapatid, we still have time. Pero wag nating isipin na malayo pa. Katulad ng schedule, kung minsan, nagkukwentuhan kami ng kapatid kahapon, bakit kaya kung iniisip mo na dahil 3 months pa, 2 months pa, you are relaxing. That's the reason that God did not tell us when He will come. He's like a thief in the night. So that anytime, be prepared. Kung sa kasabihan nga sa Boy Scout yata yun, yung sabi, laging handa. Mga kapatid, higit pa dun ang paghahandang inihanda ng Diyos sa atin. Sapagkat ang paghahandang ito, hindi sa ating sariling karunungan, kundi sa kalooban ng Diyos. So praise God, mga kapatid, mahaba ang oras sa pag-aaral. Nawa ang Diyos ang magpuno sa ating, kung dumating man tayo ng walang laman, nawa pinunan ng Diyos ang ating mga kauhawan at mga kagutuman sa Kanyang mga banal na salita. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Maaari ba tayong tumayo at magpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Praise God. Glory to you, Lord God. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat sa nagdaang oras. O Ama, nawa Ikaw ang nalulhati at naitaas sa Panginoong Diyos. O Ama, patawarin mo ako kung meron man ako mga nabanggit na hindi nakalugod sa iyo. Burahin mo sa aming mga isipan, O Lord God. At ang mga kalooban mong mga salita, ang mga pinagkaloob mo, O Lord God, ang mga pinahayag mo, nawa papanatilihin mo sa aming mga puso at isipan na siya naming magamit, O Ama, sa paglakbay na muli sa aming sasanlibutan ito, hanggang sa paghihintay namin sa iyong bugtong na anak, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Ang pananampalatayang ito nawa ay huwag magkaroon ng pagdududa, O Panginoong Diyos, pagkus lalong tumibay habang kami ay patuloy na naghihintay, lalo mong hinuhubog ang bawat isa sa amin sa katitibay namin, O Lord God. Maraming salamat, O Ama. Nawa, Lord God, Ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa muli naming pag-aaralan sa pagkatapos ng service, O Lord God. Ikaw ang patuloy na mangusap, O Panginoong Diyos.
Maraming salamat, Lord God. Ito pa ang aming mga samot dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Manatili po tayo nakatayo at para sa closing prayer. Pagkatapos nun, tatawag si Pastor Pang mauna sa closing prayer. At kung may mga prayer request, pwede po pong iabot.